May mga receptionist, mapaibang lahi or kabayan na kapag nag-walk-in kayo, i-discourage kayo. Hi guys! Welcome back ulit sa ating channel, and for today's video, pag-uusapan natin kung paano ba mag-apply dito sa Dubai. For example, andito ka na sa Dubai. So, paano ba mag-apply o paano ba mabilis ma-hired pagka naandyan na sa Dubai? So, by the way, sa mga bagong napadaan dito sa ating channel, I'm Isa Jean and working ako dito as OFW sa Dubai for 16 years na sa government company, and as I work as a respiratory therapist. And nag-share ako ng mga experience ko sa pag-apply, kung paano ako na-hired, at nag-share din ako ng experience ko sa mga nagbabalak na pumunta dito as respiratory therapist. So kung gusto niyo ng mga ganyang vlog, pwede niyo yan tingnan sa aking playlist. At kung hindi naman ka-interesado sa ganitong mga klaseng vlog, may mga daily vlogs ako dyan, or mga featured cafe, baka mas magustuhan niyo yun, or may mga unboxing ako dyan. Kaya skip nyo na lang tong vlog na to and i-check nyo lang yung ating ibang vlog. Thank you! Okay, moving on kung paano mabilis ma-hire dito sa Dubai. Actually, hindi na yata masyadong uso yung tumitingin sa dyaryo kasi wala na yata masyadong bumibili ng newspaper dito sa Dubai. Pero may mga dyaryo pa naman sila, may mga college time, yung mga ganyan. Pwede kayong bumili ng newspaper para magtingin doon ng mga hiring or mga vacancy. Ngayon, yung iba naman nag-walk-in sila kapag may mga company sila mga pinupuntahan tulad ng mga malalaking company, Emaar, mga ganyan, or yung mga malalaking company na sa mga malls like yung mga city center. Yung iba naman nag-walk-in sa mga hospital kasi syempre by chance malay nyo matanggap kayo. Lalo na kung may mga kakilala kayong friends na nag-work sa hospital or sa any private company, salesman yan, hospital man yan, or sa mga tawag dito sa mga restaurant or yung mga hotels, pwede kayong magbigay sa kanila ng inyong CV, pakilala kayo dun sa kanilang mga supervisor, kung meron silang mga hiring or vacancy kasi mabilis ding ma-hired kapag direct. Ngayon, kung wala naman kayong mga masyadong contacts, wala kayong masyadong mga friends dito na pwede kayong i-refer sa mga company, pwede kayong pumunta sa mga website nila guys. May makikita kayo doon ng mga careers, puntahan nyo yun, applyan nyo yun. And make sure na lagi nyo nasasagot yung telepono kasi usually yung mga company kapag hindi nila sinagot, pag hindi nyo sinagot yung tawag nila, magja-jump sila sa next applicant. So mawawala yung chance ninyo. Tapos lagi din kayo mag-check na yung mga email address kasi yung iba hindi tumatawag pero magsisend sila sa inyong email address for interview. Meron din pala mga website guys na pwede kayong mag-register kasi naka-tie up sila sa iba't ibang mga companies para ma-hired kayo. Pwede rin kayo mag-register doon. Ako kasi hindi ko na tinry yung kasi alam mo yun, parang yung iba kasi parang hindi legit. So, nag-base muna ako syempre doon sa mga kakailan ng friends ko, nagpa-refer muna ako, and then saka ako nag-jump in sa walk-in, and then nag-relay ako sa newspaper. So, depende guys kung saan kayo komportable na sa tingin nyo mas madali kayong ma-hired or matatawagan for interview. Tapos guys, habang nasa walk-in ako or nag-a-apply ako, tinitingnan ko yung mga pangalan ng company sa mga daan. Kapag may nag-interest sa akin, especially hospital, for example, nakakita ko nung time na yung Bellhall Hospital, hahanapin ko siya sa website, hahanapin ko siya sa Google, and titingnan ko kung may hiring sila. Ngayon, kung halimbawa 3 days na or 1 week na walang tumatawag, mag-walk-in ako, magtatanong ako dun sa mga receptionist doon kung may hiring ba sila kasi kung meron, may dala na akong CV. Make sure na kapag nandito kayo sa Dubai, kahit nasaan kayo, may dala kayong hard copy ng CV nyo para anytime pwede nyo iabot or ibigay or baka ma-hired kayo or ma-interview kayo ng on the spot. At eto nga pala guys, isi-share ko na din sa inyo, baka magulat kayo. May mga receptionist, mapaibang lahi or kabayan na kapag nag-walk-in kayo, i-discourage kayo. Yung iba dyan sasabihin sa inyo, bakit dito ka nagpunta? Or bakit ka pa dito mag-a-apply? Something like that. Minsan mas nakaka-off lang kasi kadalasan, mga kababayan pa natin yung nagsasabi ng gano'n. Yung mga kababayan pa natin yung nagdi-discourage sa atin. Minsan siguro concern lang sila pero mali lang yung pagkaka-deliver nila. Pero sa mga applicant kasi na lalo na yung mga talagang gustong-gusto na magka-work kasi nauubusan na ng budget. Ang pangit kasi minsan i-accept na bakit dito ka nag-apply, bakit dito ka pumunta, 'di ba?
Kasi nasa sayo na yun eh. Paano kung gusto mong i-try lang for like 1 year, 1 contract na dun ka sa company na yun, ang mahalaga ay magka-work ka kasi let's say walang-wala ka na, di ba? Paano man lang sana nabigyan ka nila ng chance? O kaya kung concerned sila yung mga kabayan dyan, huwag nyo naman sabihin, huwag kayo dito, dun kayo. Tanungin nyo din kasi baka naman kailangan na nila. So sabihin nyo yung totoo na kung pangit ba talaga yung company nyo or hindi ba talaga maganda mag-work dyan. Pero sabihin nyo din sa mga kabayan na pwede na rin pagtiyagaan kung kailangan mo na talaga ng work. Something like that. Huwag nyo i-disappoint agad. So, ayun lang guys, may share ko sa inyo and maraming salamat sa pagtutok nyo at panonood nyo ng mga vlogs ko about sa mga ganitong klaseng vlog. Kung meron kayong suggestion, question, or ideas, pwede nyo ako i-message sa aking Facebook page or pwede kayo mag-comment dyan. So, ayun lang guys, maraming salamat sa panonood. See you next time. Bye!